So ngayon po, talagang real talk eh. Sobrang real talk ang ginawa diyan ni PBBM. Talagang grabe po ang kumbaga yung dating Bongbong Marcos na hindi nagsasalita o tahimik sa mga ganyang issue, ayaw hindi gaanong sumasagot, napakaikli lang ng kanyang mga sagot o matipid sa kanyang mga sagot sa mga tanong ng mga reporter, di ba? Nakita po natin na ngayon, syempre di ba, tao lang si PBBM. Biruin niyo po sa tinagal-tagal 3 taon o pagpalagay natin nagsimula nung 2024 yan o 2024 mga unang buwan o 2023 na nakita natin ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay maingat po sa kanyang mga kasagutan kapag may mga issue patungkol kay Sara Duterte, kay Digong, di ba? Ngayon po, wala tayong matandaan na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa grupo ni Digong. Alam natin yan, tayo po ay nakasubaybay sa mga balita, tayo po ay nakatingin sa mga breaking news, di ba? Never natin na nakita na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nagsalita ng hindi maganda kay Digong at kay Sara. Si Digong ang nanguna. Diba? Ano ba sabi ni Digong sa hakbang ng Mautog doon sa Davao City? Ano sabi niya? Si Bongbong bangag noon. Bangag ang ating presidente. Oh. Diba? Dik, ang ating Pangulo. Oh, ganyan sinasabi ni Digong. Diba kaya ito po talaga ay sinimulan ng mga Duterte. Ngayon, syempre, kung ang ating Pangulo, tao lang yan. Kahit na anong sabihin natin, presidente natin yan, tao lang yan. May damdamin na nasasaktan, merong damdamin na kapag pinagsalitaan mo ay maaaring merong kimkimin na sama ng loob dun sa isang tao na magsasalita laban sa kanya. Lalo na't hindi pa totoo. Di ba napakarami pong issue na ibinato kay PBBM, napakarami po na ginawa na pambabatikos, paninira, pambababoy, mga below the belt na issue, mga below the belt na paninira ang ginagawa kay PBBM, kay First Lady. Ngayon lang nagsalita ang ating Pangulo ng ganyan. Tapos ano ang sagot nitong si Panelo? Nakita ko sa isang balita. Sabi ni Panelo, batuhan daw ng putik. Kayo ang naunang ng bato. Ngayon parang ang dating, biktima pa ang mga DDFs, biktima pa si Digong, biktima pa si Sara Duterte. Kayo nanguna dyan Diba nangyari ang lahat ng ito dahil hindi na nabigyan ng confidential funds si Sara Duterte. Hindi na nabigyan ng intelligence funds. Yan ang totoong kauna-unahan kung bakit nagkaganyan ang mga Duterte. Dahil sa confidential funds. Dahil nga naman syempre nung sila'y mga mayor, walang pumipigil sa kanilang confidential funds. Di ba? Walang limit. Unlimited ang gastos sa confidential funds. Taon-taon, daan-daang milyon ang nauubos nila sa confidential at intelligence funds para sa Davao City. Yan ang nangyayari. Kaya, nang maupo si Digong, napakalalaki po ng mga intelligence fund na ginagamit niya nung siya ang presidente. Ngayong vice-presidente ang kanyang anak, ang gusto din ni Sara Duterte ay daang-daang milyon din ang kanyang intelligence fund. Tapos malalaman natin na ang mga pinagbibigyan pala nito ng pera ay mga taong hindi nag-e-exist. Mga gawa-gawang pangalan ng tao
para lamang mapunta sa kanilang mga kamay o sa kanilang mga kaalyado o kanilang mga kakampi o kanilang mga tauhan ang pera ng taong bayan. Yan ang tanong ngayon. Di ba? Meron pang tanong. Nagawa nga ni Sara sa DepEd. Nagawa ni Digong nung siya ay presidente. Di what more pa nung sila ang mayor ng Davao City. Gaano kalaki ang kanilang mga naibubulsa? Gaano kalaki ang mga nawawalang pera? Kaya pala sabi ni Digong, meron siyang halos nasa 5 bilyong piso na pera sa bangko. Doon sa harapan mismo ni Trillanes at sa Quadcom niya sinabi yan. Diba? Sabi niya una, kasi kapag pinatawag niyo ako ng pinatawag sa Quadcom, wala akong pamasahe. Maasa lang ako sa retirement pay ko. Wala naman na akong sahod. Mahirap lang ako. Tapos lumipas ang a few moments later lang. Ano sabi niya? Mayaman ang asawa niya. Simula nung nagtrabaho siya, at naging prosecutor o naging tauhan ng gobyerno, naging mayor, naging congressman, tingin daw ba ni Trillanes at ng mga tao doon sa Quadcom hindi siya magkakaroon ng 5 bilyon? Mga asawa daw niya mayaman. Diba? Yan po talaga ang pinagsimulan ng panggugulo ng mga Duterte. Yang nasita ang kanilang confidential funds at intelligence fund. Hindi na nabigyan si Sara. Diyan na nagsimula yun. Diba nang una, binabanatan nga lang nila si House Speaker Martin Romualdez. Puro si Speaker Martin ang binabanatan nila. Diba? Puro yun ang kanilang tinitira. Hindi nakinig si PBBM sa kanila. Bakit? Blood is thicker than water. Mas may tiwala ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa pinsan niya kaysa dito kay Digong at kay Sara. Di ba nga? Kaya nga lahat ginagawa ng mga kampon ni Duterte at ni Kibulok para manggulo. Yung nangyari sa Davao City. Panggugulo sa kalsada ng mga KOJC nung hinahanap na si Kibulok. Tapos, hakbang ng mautog nila kung saan sila nagpupuntang lugar para makapaghakbang ng mautog. Diba? Nanggugulo sila. Liwa Asang Bonifacio, ilang araw yun? 10 araw, nagrally ang KOJC ni Kibulok para lamang masiraan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero buti na lang walang nakinig na Pilipino. Konti. Ano ang ginawa pa ni Digong? Nag-call a friend. Naningil ng utang na loob sa mga taga-iglesia. Pinagbigyan siya ng iglesia. Pero walang nangyari. Walang nakapagpahinto sa impeachment complaint ni Sara Duterte. Paano maipapanalo ang mga senatoriables ngayon ni Digong? Ang Iglesia ni Cristo, pagpalagay mo lang 4 na milyon ang miyembro. Ang tanong, lahat ba yan boboto? Paano yung mga kabataan? Yung mga bata pa na hindi botante. At lahat ba yan nakarehistro? Kay Kibulok, wala pang 50 milang kay OJC niyan. Napakakonti. Kasi kung totoong 8 milyon ang kay OJC ni Kibulok, pagpalagay mo lang kalahati diyan, botante. At kailangan pa rin niya ng at least 10 milyon pataas para manalo. Kaya lang, ang mga Pilipino, alam na ng taong bayan kung ano si Kibulok. Bula ang propeta, manyakol, nambubulog ng pastoral niya gabi-gabi. Iba-ibang pastoral ang binubulog. Nabuking na si Bato de la Rosa na talagang yung tokhang niya masama. Si Bongo,
simula nung naupo, naging presidente si Digong, di ba? Nagka-issue na siya. Yung sa helicopter ba yun? O sa aeroplano? Frigate. Sa frigate pala, frigate. Barko, frigate. Tapos, di ba? Sinampahan pa siya ng kaso ni Trillanes kasama si Digong. Si Ipe Salvador at si Jimmy Bondoc, mga tukmol lang yan na nautusang bumili ng suka. Di ba kaya ito po, itong paparating na ano na ito na 2025 election. Talagang sirang-sira ang mga kandidato ni Digong, sirang-sira si Digong, sirang-sira si Sara. At yan po, hindi si PBBM ang may gawa niyan. Sila, dahil sa kabungangaan ni Digong, kabungangaan ni Sara, yun ang nangyari. Sinira nila ang kanilang mga sarili. Hinukay nila ang kanilang mga sariling hukay. Sila ang gumawa niyan eh. Tapos isisisi kay PBBM. Tapos pagdating ng ngayong botohan, ano sasabihin? Pag natalo yung kanilang mga senatorial balls, may daya ang nangyari. Kahit wala. Sasabihin nila, dinaya kami. Kahit na walang pandaraya na nangyari. Diba? Yan po ang mga Duterte. Sila ang punot dulo ng mga kaguluhan. Sila ang gumagawa ng panggugulo. Masahol pa sa mga dilawan noong panahon ni Digong. Noong panahon ni Digong, mga dilawan, hindi po ganyan. Ngayon, grabe ang mga Duterte. Grabe ang ginagawa nilang panggugulo sa ating bayan. Kaya wag niyo na pong iboto. Yung mga poprotekta kay Digong, wag niyong iboto. Yung mga pro-China, wag niyong iboto. Yung mga magiging sakit lang ng ulo ni PBBM, wag niyo na pong iboto. At yung masasayang lang ang pasahod ng mga Pilipino, wag niyo pong iboboto. Katulad niya si Boy Bigote. Alang kadating-dating. Walang kabuhay-buhay. Makipagdebate. Sus Maria Joseph. Hindi man sa pagmamayabang, pero napakarami kong kakilala na tao na kapag naging senador, mas magaling pa diyan kay Boy Bigote. Nakakasuka. Ay nako. Sana po sa 2025 election, maging matalino na po tayo. Alam ko bawal na ipagbili ang boto, pero pag may bibili ng boto nyo, tanggapin nyo lang yung pera, pero wag nyo iboto. Kasi kapag binoto nyo yung bumili ng boto nyo, babawiin yan. Sa kaban ng bayan, ang mga ginastos niya. Kaya tanggapin nyo lang, pero wag nyo iboto para hindi manalo. Ayan, ay, nako talaga. Ganda na sana yung nasimulan ni PBBM. Nasa tamang landas tayo, maayos ang kanyang pamumuno. At nakikita ko na nagsusumikap siya para maiahon ng ating bansa sa kahirapan mula sa pandemya. Pero merong mga balakid na katulad nitong mga Duterte at ang mga alipores niya na nais na masira ang ating Pangulong Bongbong Marcos para sila ang umangat at malinis nila ang kanilang mga pangalan kahit sirang-sira na. Gusto nila makabalik sila sa pwesto para magtiwala muli ang mga Pilipino at mauto nila muli tayo na kunwari sila yung mga mabubuting tao, mga mabubuting politiko, pero yun pala kinawawa lang tayo, binaon tayo sa utang, tinarantado tayo, winalanghiya tayo. 6 na taon tayo nagdusa sa pamumuno ni Digong. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog nito. Ingat po kayo, nasa mga panig kayo ng mundo, Momo, chup chup. Love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.